ang karugtong ng ating kwento. Nang sumunod na araw, maagang dinaanan ni Wayne sina Jill at Ashley. Anne, be strong whatever happens, okay? Saad ni Wayne kay Anne bago sila umalis. Mugto pa rin ang mata ng dalaga at halata na wala pa rin tulog. 2 araw na pero wala pa rin pagbabago kay Marcus. What if he will not wake up anymore? Hindi ko yata kakayanin. Turan ni Anne maya-maya. Iha, there is still a lot of possible things that will happen. Just keep your faith. Saad ni Zaira. Habang lumilipas ang mga oras, ay lalong tumitindi ang kabang nararamdaman ni Anne at panay ang usal niya para sa kaligtasan ni Marcus. Walang ibang hiling kundi ang gumising na ito nang sa gayon ay mabawasan ng takot sa kanyang dibdib. Marcus, please, gumising ka na oh. Hindi mo ba ako namimiss? Uy, sige na. Turan ulit ni Anne. Maya-maya ay tumunog ang life support na nakakabit sa binata na ikinataranta niya. Mabilis siyang tumawag ng doktor. Nataranta na rin sina Don Falcon nang makita ang nagtatagbuhan ng mga doktor at nurse papunta sa ICU na kinaroroonan ni Marcus. Lalo pa nang pinalabas si Anne. Iha, anong nangyari? Agad na tanong ni Mr. Arellano. Marcus. Tanging nasabi lang niya sabay yakap sa ama. Iha, anong nangyari sa kanya? Tanong naman ni Don Falcon. Bumaba po ang oxygen niya. Nag-flatline po ang life support niya. Tugon ni Anne na hindi na napigilan ang humagulhol. Oh God, spare my son. Usal ni Don Falcon. Lumipas ang halos 1 oras bago lumabas ang mga doktor mula sa ICU. Kaagad lumapit si Don Falcon sa mga ito at tinanong ang kalagayan ni Marcus. What happened to my son, Doc? Puno ng pag-aalalang tanong ng Don. Sir, your son is back. He's awake. Nakangiting tugon ng doktor. Maayos na rin ang vital signs niya pero kailangan pa namin siyang isailalim sa mga lab test para makita kung may epekto pa sa dugo niya ang nainom niyang lason. Mahaba-habang dagdag ng doktor. Really, Doc? Hindi makapaniwala na sambit ni Don Falcon. Ipapalipat ko na siya sa isang pribadong kwarto for his recovery. Nakangiting sabi ng doktor bago nagpaalam sa kanila. Oh, thank God. Sambit ni Anne saka mabilis na pumasok sa ICU. Niyakap niya agad ang binata. Mahal, wait. Huwag kang atat. Baka hindi ako makapagpigil. Biro ni Marcus. You're really back. Turan ni Anne na sinundan ng pilyong ngiti. How can you say that? Tanong nito at naroon pa rin ang pilyong ngiti. Kalandian nang nasa isip mo. Kagigising mo pa lang. Baka naman may kasama ka sa panaginip mo habang tulog ka. Turan ni Anne at humalukip-kip and pouting her lips. I miss you. So don't worry. Wala naman akong hinubaran sa panaginip. Gusto ko kasi ikaw lang ang gagawan ko ng ganun. Saad ni Marcus. Come closer. Dagdag pa nito. Hindi ba masakit ang sugat mo sa likod? Nag-aalalang tanong ni Anne. Hindi naman. Huwag mo lang akong daganan muna. Saka mo na ako sakyan kapag magaling na ako at kasal na tayo. Patuloy na kapilyuhan ni Marcus. Lumapit si Anne sa nobyo at hinalikan sa labi. Pero ang halik na dapat ay sandali lang ay lumalim. Tumikhim ang mga nurse kaya mabilis na pinaghiwalay ang kanilang mga labi. Ma'am, ililipat na po namin si Sir. Saad ng nurse. Medyo nahiya sa dalawa. Nurse, sana mamaya muna. Biro ni Marcus. Sige na nurse, you can take him. Saad na lang ni Anne at hindi muna pinansin ang kapilyuhan ng nobyo. Makalipas ang ilang minuto ay nailipat na ang binata.
Tinawagan na rin ni Grayson ang mga kapatid nila upang ipabatid. Nagising na si Marcus. Akala ko iiwan mo na ako. Tura ni Anne na agad sumunod sa kwarto kung saan dinala ang nobyo. That would not happen. May misyon pa ako na kailangang gawin. Saad ni Marcus, ngunit naroon pa rin ang pilyong ngiti. Talaga? And what's that mission? I still need to take you beyond the clouds. Tugon nito sabay kindat at napakagatlabi pa. Okay ka na nga talaga. Pwede ka nang umuwi sa Tagaytay. Hindi naman talaga kita iiwan dahil mahal na mahal kita. Gusto ko, sabay tayong makarating sa langit. Turan ni Marcus pero may kasunod pa rin na kapilyuhan. Mahal na mahal din naman kita. Pero anong nangyari sa'yo habang wala kang malay? At paggising mo, lalo kang naging maharot ha? Magsasalita pa sana si Marcos subalit bumukas ang pinto at pumasok ang ama nito at madrasta. Kasama rin ng mga ito si Mr. Arellano. Magsasalita pa lang sana si Don Falcon subalit muling bumukas ang pinto. What happened to my son? Bulalas ng biglang sulpot na isang mestiza na ginang. Napalingon sila. Mommy? Sambit ni Marcus. Ay son, how are you? What happened to you? Are you okay? Magkakasunod na tanong ni Meryl. Pinaghahaplos sa katawan ang binata. Mommy, wait. What are you doing? Pigil ni Marcus sa ina. Baby, I'm so worried about you. Are you all right? Who did this to you, huh? Taranta pa rin ang ginang. Mommy, I'm okay now. How can I speak if you keep doing like that? The gunshot is on my back. But I'm okay now. Saad ni Marcus. Who did that to you? What are you doing to your life, huh? Mommy, he's in jail now. So please calm down. It is just that I save your daughter-in-law. Walang prenong tura ni Marcus. Daughter-in-law? And you got married without me, Marcus Michael? No, I'm not married yet, Mommy. But I will, soon. Saad ni Marcus, bago pa magtampo at kung ano-no ang masabi ng ina. Who's the blessed lady that you even ready to sacrifice your life for? Seryosong tanong ni Meryl. The beautiful lady beside you. Tugon ni Marcus saka tumingin kay Anne. Hindi naman magawang magsalita nila Don Falcon dahil nagulat sila sa biglang pagdating ng ina ni Marcus. Maaring isa sa mga kapatid ng binata ang nagsabi kung saan ospital sila naroon. Pinasadahan ni Meryl si Anne ng tingin mula ulo hanggang paa, pabalik. Anne, she's my mother, Meryl. Turan ni Marcus. Pumaskil ang matamis na ngiti sa mga labi ni Meryl at agad niyakap si Anne. You look so lovely, darling. Sambit nito habang yakap ang dalaga. It's a pleasure to meet you, Auntie. Turan ni Anne. Auntie? Mahal, you should call her mommy. Turan ni Marcus. You heard my son. Call me mommy from now on, okay? Segunda naman ni Meryl. Tumango na lang ang dalaga, kahit medyo nahihiya. Talagang napakaganda nga ng ina ni Marcus. Son, I'm so excited to be a grandmother. Turan ni Meryl na nagpapula sa pisngi ni Anne. Mami naman, hindi pa ako magaling. Humingi ka na agad ng apo. Wika ni Marcus. Just kidding, iho. Nakangiti nitong sabi. Medyo nakakaintindi rin naman ng Tagalog si Meryl. Maya-maya ay nilingon nito ang mga kasama sa kwarto. Hi, Zai, and everybody. Bati ni Meryl sa mga ito. Good to see you again, Meryl. Saad naman ni Zaira. Saka lumapit at bumeso. You look great. Saad ulit ni Meryl. You too. Ganti naman ni Zaira. Hi, Auntie. Bati naman ni Grayson at bumeso na rin sa ina ni Marcus.
Grayson, you're so handsome. Ngumiti si Grayson ng matamis saka yumakap kay Meryl. Cyril, who is he? Tanong ni Meryl nang nagawi ang tingin sa isa pang kasama nila roon. Anne's father. Simpleng sagot ni Don Falcon. Oh, hi balae. Bati ni Meryl sa ama ni Anne. Ngumiti naman si Mr. Arellano. Hi, good to see you, ma'am. Bati nito sa babae. I called you balae. And you called me ma'am? That's not fair. Saad ni Meryl. Nagtawanan sila dahil sa sinabi ng ginang. Guys, I'm so hungry and tired. Can you guys take me somewhere to eat and rest? Wika ni Meryl maya-maya. Tamang-tama at lalabas na sana sila kanina para kumain. Ngunit nagising si Marcus, kaya nawala na sa isip nila. Anne, would you like to join? Baling ni Zaira sa dalaga. Tita Zai, hindi niyan maiiwan si kuya. Agad na sabi ni Grayson. Medyo nahiya si Anne. Mahal, you can join them. Baka hindi ka pa kumakain. Turan ni Marcus. Sabay na lang tayong kumain dito. Saad ni Anne. See, I told you tita. Biro ni Grayson. You're so sweet, iha. Nakangiting turan ni Meryl. Saka muling niyakap si Anne. Napuno ng kaligayahan ang puso ng dalaga. Makalipas ang ilang sandali, ay dalawa na lang silang naiwan. Mahal, tungkol pala sa nakita mo noon sa opisina ko. Pagbubukas ni Marcus ng usapan. Nilingon ni Anne ang nobyo saka lumapit dito. Huwag na muna natin pag-usapan ng bagay na yun. Saka na lang kapag wala ka na rito. Turan ni Anne. Gusto kitang kausapin noon, pero nagka-problema lang sila sa bahay, kaya umuwi ako. Pero bumalik din ako agad. Kaya lang, nang dumating ako, wala ka na. Sabi ulit ni Marcus. Pinagbantaan ako ni Dale. Gagawa niya ng hindi magandang tatay ko kapag hindi ako nakipag-usap sa kanya. Nung pumunta ko sa opisina mo, katatapos lang namin nag-usap ni Papa. Nagkabati kami. And I was excited to tell you about it. Pero nakikipaghalikan ka nang dumating ako. That's not what happened, Anne. Nagulat din ako nang hinalikan ako ni Roslyn. I will never hurt you because of other girl. Seryosong turan ni Marcus, saka hinawakan ang kamay ni Anne. Teka, akala ko ba hindi mo na natin pag-uusapan ng tungkol doon? Agad din nitong dugtong. Anong nangyari nung umuwi ka sa inyo? I mean, yung sinasabi mong problema. Paglilihis ni Anne sa usapan. Ayaw nga muna niyang pag-usapan ang ibang bagay, lalo na at hindi pa 100% na maayos si Marcus. Kailangan pang hintayin na lumabas ang mga lab test nito. I'll tell you, but please, keep it a secret, ha? Don't open it to anyone, especially to Ashley. Saad ni Marcus. Tumango si Anne. Our father arranged a marriage for Grayson. Pagtatapat ni Marcus. Ha? Bakit naman ganun? Kawawa naman si Grayson. He seems in love with Ashley. I know, pero kilala ko si Daddy. Wala ni kahit sino ang makakapagpabago ng desisyon niya. Naawa ko sa kapatid ko. Dahil kung sa akin gagawin yun, ay ibabalik ko lahat ng mana ko. I have my own money. I can live my own. Seryosong turan ni Marcus. I feel sorry for Ashley. Mahal, gusto rin akong ipagkasundo ni Daddy noon, pero inunahan ko siya. At hindi rin pumayag si Mami. I won't buy that kind of marriage. Never. Paano ka naman papayag? Hindi ka nagkaroon ng 18 girlfriends. They are just a fling, Anne. I never had sex with them. Saad ni Marcus. Then with whom you had your first? Is it with Roslyn? No. I had her in bed, pero walang nangyari sa amin.
I had my first experience when I was studying in UK. Okay. Oh, your mood has changed. Are you jealous? That was long time ago, mahal. Tura ni Marcus. Na napangiti. Why would I get jealous? And I'm done being playful. I want to have my own family now. I'm not getting any younger. And I want to have a thing called home. Seryosong tura ni Marcus. Ramdam ni Anne kung gaano kaseryoso si Marcus sa mga tinura nito dahil nakatingi ito diretso sa kanyang mga mata. I will not waste my second life with nonsense things again. I will make the second chance worthwhile. Dagdag pa nito. Marcus. Anne, sana tuluyan mo ng iwaksi ang takot na nararamdaman mo. I don't have intentions of hurting you. I would not risk my life for you if I'm not serious. Seryoso pa rin ang tono ni Marcus habang nakatingin pa rin diretso sa mata ng dalaga. I'm sorry. Sambit ni Anne. Kung alam mo lang, halos mabaliw ako nang dumating ako sa resort at wala ka. Hindi ako nakatulog. Hindi na kumain dahil sa pag-aalala sa'yo. Sabi ulit ni Marcus. Pero hindi mo dapat binigay ang world title mo kay Dale. Pinaghirapan mo yun. You spend so much effort for it. Sermon ni Anne. Napangiti si Marcus. Do you think I will give it to someone like Dale? Para saan pa't naging isa kong Monte Cristo kung mauuto lang ako ng isang katulad niya? Wika nito. What do you mean? Naguguluhang tanong ni Anne. Mahal, nagpagawa kami ng fake. Almost everything is possible nowadays. Isa pa, kahit makuha niya, ay mababawi ko rin naman agad. Tugon ni Marcus. Saka dinala sa bibig ang kamay ni Anne at hinalikan. Napangiti na lang si Anne. Tuluyan na bang magiging maayos ang lahat kay Marcus? Maiwaksi na kaya ni Anne ang takot sa kanyang dibdib. Abangan ang karugtong.